Eric, lang po kami ng details. Bakit po kayo ngayon nandito sa Pasay City RTC? Ako po'y sinamahan kanina ng aking volunteer lawyer na si Attorney Mark Tolentino para po mag-post ng cash bail bond. Para po ito sa kaso na unlawful means or unlawful use of means of publication na na-file ng DOJ at ng NBI sa branch 119. So I was informed by the clerk of court na may warrant. So I voluntarily appeared before the court. Hindi na siya matatawag na voluntary surrender sapagkat the warrant has been issued. Pero hindi na na-release kasi I immediately appeared before the judge. So before the court at ito nga binigyan ako ng order. Ang nakalagay dito, the cash bond posted for provisional liberty of accused Jeffrey Lucicelis with the corresponding receipt on online payment has been approved by the clerk of court. Wherefore, the warrant of arrest dated May 4, 2026 is lifted and being set aside. The arraignment and pre-trial shall be on May 8, 2026 in the morning of 8:30. Yun po ang order. So, equivalent nito, technically wala na ang warrant. Ano po yung masasabi niyo sa kasong unlawful publication na isinampalakan sa inyo po? Ay napakadelikado po ito sapagkat ang unlawful use of means of publication is a very flimsy. Gray case yan, ano? Ito ay sumasaklaw sa kalayaan sa pamamahayag, kalayaan sa pagsasalita at pagbibigay ng kuro-kurot opinion, lalo na sa mga issue pertaining to government policies. Ngayon, kung ikaw ay tatargetin ng government authorities like NBI o DOJ, pwede ka palang kasuhan. Just because sa tingin nila, unlawful utterances, unlawful use of means of publication. Ito ay delikado sapagkat it can curtail basic rights and freedom sa mga mamamayan. In the hierarchy of our Bill of Rights, ang nangunguna po dyan, maliban sa the right to life, liberty, and property, ay ang the right to freedom of expression and free speech. Kaya delikado po itong unlawful use of means of publication at itong unlawful utterances na kaso. Definitely ito ay pangaharas, pananakot, so that ang mga kritiko ng gobyerno sa kasalukuyan ay tumigil sa pagpupuna at pagsisiwalat ng katiwalian sa gobyerno. May pagsisisi po ba kayo sa naging pahayag niyo tungkol sa kalusugan po ng Pangulo? O sa tingin niyo po ba may mali ba sa paraan ng inyong paglalakala? O bahagi po ba ito ng freedom of expression po? Definitely, bahagi yan ng paniningil ng taong bayan sapagkat ang presidente po, ang kanyang kalagayan sa kalusugan ay matter of national interest, matter of national security. Kaya naman po, nakita ko na even the Senator Amy Marcos, na kapatid niya, ay nagsasalita siya na nababahala siya sa pagiging labas-pasok sa ospital ni Bongbong Marcos Jr. So sa tingin ko, ang pagpigil na ito ay pag-usapan in public discussion at gamitin ang pananakot ng mga kaso kagaya ng cyber libel, unlawful publication, unlawful utterances, ay isang pagsikil sa kalayaan ng mamamayan sa malayang pagpapahayag at kung saan po obligado din ang gobyerno, lalo ng presidente, to be honest, transparent sa kanyang mga conduct of affairs, including ang kanyang real health situation. Sapagkat delikado na itatago yan sa taong bayan. Hindi ko pinagsisisihan ang pag-discuss sa issue na ito at ito ay marapat lamang na gawin sapagkat bahagi ito ng ating tungkulin bilang mabuting mamamayan at sa ating buhay sa demokratikong lipunan. Eric, ano po yung susunod ninyong hakbang habang tumatakbo po yung kaso? I think ang aming lawyer will clarify to the court by way of official filing of motion na ang NBI ay walang personality to file cyber libel crime against us. Because cyber libel is a crime against a person. It is not a crime against the state. So therefore, kung mayroon man pong nasaktan o na-offend sa cyber libel na issue, yun dapat ay si Marcos Jr. ang mag-file, hindi ang NBI. Pangalawa, itong unlawful utterances and unlawful means of publication, dapat maklarify ito eh. Kasi hindi ito basta-basta gagamitin na ang resulta niya ay pagsikil at panunupil sa karapatan ng mamamayan sa malayang pagpapahayag at malayang pagsasalita o malayang pagsusulat ng kanyang saloobin. May babaguhin ba kayo sa paraan ng inyong pagbabahagi ng impormasyon moving forward po? Ako, wala akong pagkakamali sapagkat I always see to it na verified po ang source of information. Pangalawa po, hindi ako nag-share ng isang trap information on social media na eventually yun pala ay fictitious
na medical report coming from a certain facility or or hospital. Ang sa akin po ay basic question. Pero tama rin na tinanong yon. Ang mga mamamahayag, ang mga political commentators, ang vloggers, may responsibilidad po tayo sa ating audience na mag-ingat sa sources of information, maging matatag sa pamamaraan ng ating pag-verify at dapat responsable sa pinanggagalingan ng ating komentaryo. I agree to that. For the record or para po sa para sa malinaw po sa publiko, ano pong ibig sabihin ng under custody of the law kahit po nakapagpiyansa na po kayo? Ibig sabihin po, ang court ay may custody na sa akin, technically, and dahil ako ay kinilala ng korte na nakapagpiyansa, ang liberty ko pertaining to this kind of case is already granted. So, ang warrant kasi hindi na na-serve, so ang take custody of my presence or of my temporary liberty now is with the court. Since wala naman si Attorney Tolentino, kung pwede, kung masasagot niyo po ito ka Eric, ano yung magiging pangunahing depensa niyo laban sa charge na unlawful publication under cybercrime law? Babalik tayo doon sa Bill of Rights. Ang kalayaan at karapatan ng mga mamamayan sa malayang pamamahayag, malayang pagsasalita ay hindi pwedeng sikilin. Pangalawa, all rights and other laws pertaining to rights of the people, subordinate yan sa konstitusyon. So, mangingibaba ang konstitusyon. Pangalawa, katotohanan. Hindi ba si Senator Amy Marcos mismo kahapon nagpahayag na nababahala siya sa kalagayang pangkalusugan ng kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. sapagkat according to her statement, labas-pasok sa ospital. That can be a defense. And even Marcos Jr., dapat alam ito ng NBI. Inamin niya na mayroon siyang chronic diverticulitis in public. At ito ay isang declaration that warrants public scrutiny and public question. Kaya doon ako nakatayo. Ka-Eric, ano ba yung pinag-iba nyo ng kaso ni Sir Jason kasi siya nakatanggap ng warrant of arrest?